Question for all. Ayun, Ike's. Pinaka nakakatakot na movie na napanood mo ever? Um, um, sagot ako ng maayos. Ang pinaka nakakatakot na movie na napanood ko ay siguro ay yung hmm, medyo di ako prepared pala dun. Siguro yung ano, yung latest na lang na Conjuring. Con Conjuring ba yun? Latest Conjuring yung ano, yung basta yung ano, para siyang inalaw niya yung demon na sumanib sa kanya para maalis dun sa sumasanib sa kapatid niya. The Devil, tingnan ko lang. The Devil Inside. Kunin ko ngayon. Wait lang Conjuring. The The Devil Made Me Do It. Oh. Mm. Mas ano siya, bago-bago siya sa akin for me. So siya yung pinaka nakakatakot. Although kasi hindi ako matatakotin sa mga film. Kaya alam mo may ugali nga ako dati na habang nagwo-work ako, pinapanood ko ay Insidious or ganyan-ganyan. Tapos patay lahat ng ilaw. Ah, Mm. Parang pampagising ko siya minsan. Tapos pag pili ko natatakot na ako, biglang mag-i-small loud din ako. para Oo. happy-happy na lang. Oo, para happy-happy naman. Ganun. Ikaw, Ike's. Ako, ang pinaka nakakatakot na movie na panood ko ay Feng Shui 1. Ay, oo. Pag local ba? Local. Sige, sasagot ulit Pag ako pag local. Sige, pero bakit mo na Feng Shui one? Actually, dalawa siya. Yung una, pag international, Hereditary. Oh. Kasi, yung, dumana tayo sa Hereditary. Yung Hereditary kasi, um, aaminin ko mga 1 week ako hindi siya nakakatakot, pero it was actually a psychological movie eh. Mm. Kaya nare-retain siya sa'yo every now and then. So siguro mga 1 week akong parang disturbed nung panahong yon. Pero yung Feng Shui 1 kasi, the original, ang ganda kasi nung impact niya sa buhay natin mga Pilipino Mm. na mahilig sa horoscope na na naaapektuhan tayo on a daily basis sa mga horoscope natin. Alam mo, iba pa rin ang impact pag nakakakita ako ng red horse, yung face ng red horse. Pag nasa, pag nasa highway ka bakla, tapos may mga, May manok. may manok. Bakit hindi ka naman Year of the Rooster at Year of the Pig? Pag may nakikita ka mga ganong pen sa mga truck, Bababa U-turn ka kahit anong U-turn. nakakapraning Not today, Satan. Not today. Year of the Snake ka, di ba? Year of the Snake Mm. tayo pareho. So, alam mo yun, parang, may nakabalat. Charot. May naka-snake skin na bag sa unahan nyo. Charot. Baka may So, mga naka-Hermes. Charot. may mga naka-Hermes pa. O kaya may reputation is Taylor Swift. So, O alam kaya mo yung sa yun, ano, yung sa Bulgari. oo, di ba? Ahas yun, di ba? So, mako-connect mo siya dun. So, iba yung impact niya. At the same time, I think napanood ko siya sa sine. Kaya takot na takot ako. And hindi mo naman aanuhin ang acting ni Chris Aquino dun. In all fairness naman, di ba? Ganito. Joy, kasama kami sa aksidente. Shoot, Oo, hindi lang oo, naman. no? Grabe yun, no? Yung mga ganong ano. Sabi, kaya nung nagkaroon siya ng parang pinalabas siya sa Netflix, pinanood ko siya ulit. Same pa rin yung naramdaman ko. Ang ikaw po, sige, additional question. Aling pagkamatay dun ang pinaka natatandaan mo? Memorable sa'yo? Sa Feng Kanino? Shui, Mm-mm. mas memorable sa akin yung Feng Shui 2. Ay, yung kay Coco. Oo. Tapos ang tumatak sa akin na tumunog yung pintuan namin. Pero baka, Entry. ang memorable sa akin dun is yung pagkamatay ni Carmo Martin. Yung sa Yung may sa uminom siyang lababo, kala niya alak kasi inom siya. Yung puro-puro mga pang ano pala yung naiinom niya. Yun yung pinaka ano sa akin na nanginginig na siyang ganun-ganon. Pero siyempre, isingit pa rin natin yung Feng Shui one. Ano pa rin sa akin yung ano, yung Red Horse. Red Horse pa rin, ano? Grabe yun. Grabe. Kasi nandun na yung mga nahawakan niya yung ano, yung baraha, yung pinukpok siya nung kabayo ng Kabayo. plancha.
Yung Nakakatawa ano siya, sa'kin, pero eh. at the same time, Mm. yeah. Tsaka yung Ako bigla same siyang din. bababa tapos biglang pagkakita niya sa baba ano, natatakot tuloy ako. O, 'di ba? Nakakatakot siya, eh. Kasi nga si Lotus although hindi ako masyadong natatakot kay Lotus Feet, pero yung fact lang na puwedeng nakakapraning. Hindi nakakatakot, nakakapraning kasi, 'di ba? So, Mm. ayun din. So, ba't ba yun ang tanong ko? Well, obviously, Wait this lang, is a wait lang. Tawag dito, i-ano ko muna yung favorite na Filipino film oo, ko, go. Ano? The Healing. Vilma Santos? O Oo, Maricel? Vilma Santos. Ang scary din niya para sa'kin. Ito ba yung kay Kim Di Chiu? oo, kay Kim Chiu din 'to. Hindi mo pa napapanood yung The Healing? Napapanood ko na yan. Actually, kasi yung pamangkin ko po't mahilig sa horror 'to. Nung nakaraan, nagbe-browse kami sa YouTube, sa Star Cinema page. Meron sa YouTube. Meron! Oo, Kasi kaya ako meron. nasabi sa'yo kasi nung nakaraan lang yun yung pinapanood ko habang nagwo-work, yung The Healing. Tas 'di ba, mas lalo naging ano sa'kin, scary yung doppelganger ever kasi yun yung concept niya. Tandaan eh, kasi sorry, ang pinanood namin is yung Maria Leonora Teresa, yung mga manika. Sige nga, i-review mo ako dun sa The Healing. Ano In The nangyari dun? Healing kasi para merong isang healer, tapos naghi-heal talaga siya tapos yung tatay ni Vilma napagaling din. Pero kasi parang merong general rule dun sa healing process, yung faith healer na hindi na siya puwedeng mag-heal or bumuhay ng patay kasi magkakaroon ng sumpa. Eh, nung time na yun after nung tatay ni Vilma Santos na gumaling, may hidden patient na patay na pala pero nabuhay nung faith healer, which is si Jong Hilario yun. Tapos si Jong Hilario ngayon yung parang naging parang devil or something na pinatay niya si faith healer ta's nakulong siya. Ngayon si Jong Hilario dahil patay na nga siya, pero binuhay siya para mag-continue yung buhay niya, kailangan niyang kumuha ng buhay. And ang train ng pagkuha ng buhay niya is yung mga pinagaling din ni Elsa ata yung pangalan niya, na after ni Jong Hilario, which is sila ano na yan, sila Kim Chiu, sila nakalimutan ko na sino yung iba, basta yung sunod-sunod na ngayon yung binuhay after ni Jong Hilario, nagkakaroon sila ng doppelganger. Tapos pupuntahan sila nun, sasaniban sila, ta's ang gagawin naman nila, papatay sila. Parang kailangan ng ally. And then after that, papatayin nila yung sarili nila. 'Pag Okay na. nag-cut na sila. Tas grabe ang Natatandaan ko scary, yan. nandun si Pokwang din pala yan, yung parang yung pinaka nagpaparamdam muna kay Vilma Santos yung doppelganger, tas pupuntahan na niya yung dino-doppelganger niya, tas sasanib sila dun, then yung siya mismo yung sorry, yung may doppelganger, papatay na siya, tas every soul nakukuha ni yon ni Jong Hilario. So parang pinakaano nun, para magtuloy-tuloy nga yung buhay ko dahil nabuhay ulit ako, kailangan meron akong kaluluwang makukuha, gano'n. Ito And yung magkakapitbahay sila, 'di ba? Na pumunta mm, dun sa ano, okay na tapos matitigal lang yung sumpa 'pag napatay si Jong Hilario. Hmm, Panoorin ko nga yan ulit sa sige, ano. And maganda-ganda. yun nga, ang ganda, ang dami kasing ano, 'di ba? Doon sa Star Mm, Cinema movies, ang mm. daming ano, daming Star Pinanood Cinema channel. pinanood ko din yung Maria Leonora Teresa. Naiinis lang ako doon. Alam mo nag-i-stay lang ako doon kasi nandiyan yung cutie na si Marco Massa na Sino siya dun? yung bata na lalaki. Yung batang Yung namatay? oo, O yung yung batang isang namatay. Yung batang namatay, yung nasunog, yung kinulong oo. ni Sandra Marudo. Pero super ano na kasi ngayon, super matured na si Marco Massa ngayon. Mm. Yun ang pinili ko kasi yun yung pinakamaikli. Parang 1.5 hour lang yun. Pero yun nga, so obviously today is a post-Halloween special, Hanash. Kaya may Talaga ba? ganyan-ganyan. Parang hindi naman. Oh, talaga ba? So, let's share our own kwento ng lagim Yeah. Kwentong stories. MGP.
Ay, shucks, Magandang Gabi ba? That's a pop culture reference, Yes, grabe so ngayon tayo ay ano na, kinakalaban na ng KMJS. bakla hindi ako natatakot sa Hindi KMJS rin kahit ako, walang tigilan kwento. niyo 'yan. Pero Grabe before din. tayo mag-proceed dun, Ike's, Hmm. meron ka bang mga first hand experiences na paranormal? Sa totoo lang wala. Alam mo kung bakit? Lagi kong kino-confront agad yung fear ko ng ganyan with mas takot ako sa tao. Mas takot ako sa buhay. Mas takot ako sa bills, sa mga responsibilidad ko. Bills talaga, It's, naisingit talaga yung bills. oo. Ako same tayo, para if ano, wala rin akong first hand experiences sa paranormal chu 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 chu. Pero bilang mga bida-bida tayo, siyempre meron tayong mga nakokolekta mga paranormal experiences. Pwede, pwede. So, sige. Since tatlo yung akin, I'll go first. Yan. Go. So, yung first, second hand experience na natatandaan ko na paranormal is elementary to sa Timoteo Paes Elementary School sa Pasay City. Tas meron siyempre alam mo yung mga old school building, meron kaming parang waiting shed sa ilalim ng hagdanan. Kasi nandun na yung parang third gate namin eh. Pero sarado yun kapag hapon. So tas sa ilalim pababa kasi yon. Tas may hagdanan hagdanan doon paakyat. So mayroong space ng upuan dito. So merong one time hapon, kami ng mga classmate namin, napunta kami doon kami nagtatambay, nag-aantay kami ng parang, nagpapatay ata kami ng oras or something doon. Tapos naka-uniform kami. And then, bigla sila nagkayayaan. Parang, ano, syempre, alam mo din sa mga generation din natin, uso na talaga yung mga tumutunog talaga yung pintuan. Talaga, Uy, baka may tao. hindi yung hangin yun. Well, nakatingin ako sa CCTV. Ala, charot. Hindi, yun nga, uso yung mga Ouija board, Ouija ganyan. Pero meron kaming ano, yung parang sila lang yung gumawa ng Ouija board. Parang, ito na pala si Jer, natakot ako. Sabi ko din eh. Sabi sa'yo may tao eh. Tinatakot ka talaga niyan. Oo, natakot na ako. Nakakatakot pa naman yung topic namin. Sabi kong ganyan, tinitingnan ko, sabi ko, wala. Tapos tinitingnan ko sa CCTV. Tapos may sumilip dito sa akin. Pero at least yung takot ko, yung ano lang, normal lang, pang beauty queen na takot. Wow. Wow, ganda. Anyways, yun nga, parang gumawa sila ng parang sa papel lang ng parang ano ng Ouija board, mga letters, ABC, 1, 2, 3, 4 hanggang 90, tapos may yes or no, ganyan. Tapos may bilag sa gitna. Tapos nag-spirits of the coin sila. Tapos ganyan. Tapos nandun ako. Tapos sila sama-sama sila. Eh siguro bagets-bagets pa ako noon. Sabi ko ayoko kasi natatakot ako. Parang ganyan. Pero manonood na lang ako sa gilid. Yan. So ganyan na sila. Tapos nag-ano na sila, nakala mo nagdasal ata sila, something. Tapos ganyan. Sagana sila, gagalaw na sila. Tapos nagtatanong na sila. Alam mo, hindi ko alam, hindi hanggang ngayon naman, hindi ko pa rin maano. Pero meron sila sinasabi na ano, na may espiritu na ba dito, MN. Tapos gumagalaw yung, ano, yung coin. Tapos alam mo, hindi ako naniniwala ng una. Kasi feeling ko, yung isang tomboy namin, si Mary Jane ata, ginagalaw lang niya yung coin. Kasi di ba dapat daw nasa nakalutang yung kamay mo dun sa Oo. coin lang. Sila kasi nakapataw yung kamay. So feeling ko ginagalaw lang. So ganyan. So dead ba lang ako, ganyan. Tas ang pinaka natatandaan ko lang is tinanong nila, "Asan ka ngayon?" Or, "Where are you?" ata ganyan, something like that, yan. Tapos ang ano niya, ang in-spell niya is NWOD. Tas sabi ko, nagsihan ano yun? Node, ganyan. Tas alam mo, ako yung una naka-realize tas hindi ko actually sinabi kaagad sa kanila na pag binaliktad mo pala yung NWOD, ang mababasa mo is down. Eh, nasa ilalim kami ng ano, ng hagdanan. Sabi kong ganyan talaga, "Oh." Masama talaga, bata pa lang masama na yung ugali ko. "Oh." Umalis ako, girl. Iniwan ko sila dun talaga. Tas maya-maya alam mo, hindi ko alam umiiyak na yung isa. Pero wala namang sanib-sanib or something, pero sobrang nagkatakutan ata na nagtakbuhan sila, gano'n. Yun yung ano ko, yung first kuwento ko. Tumatakbo tayo sa
tinatakbuhan natin ng mga kaibigan natin sa panahon ng struggles. Hindi talaga siya pang Halloween, eh. It's a reflection of your character. Charot. Malalaman mo na bata pa lang masama pala talaga ang Sama yung ugali. ugali. Ikaw naman, Pero ako naman, ano 'to, sige let's, since nag-throwback ka na din naman ng story, let's take this back. The second-hand story, siguro mga elementary days. Nung elementary days ako, yung tita ko, sa father side, they own the building before Fort Santiago. Before yung entrance ng Fort Santiago, meron dong restaurant before. Hindi ko na lang babanggitin yung name. Basta may building, may bungalow building doon. Hindi. Sa kabilang side, yung sa entrance talaga ng Fort Santiago. Na yun nga, sa kanila yun. Tapos restaurant, kinikilabutan ako. Restaurant yun dati. Tapos, nakakapunta kami doon every now and then. Pero kasi since medyo malayo nga, pihira. Tapos yung vibe kasi ng restaurant na yun, syempre pag umaga, again, bungalow lang yun, wala yung second floor. Hanggang ngayon, nung last time na nagpunta ako ng Fort Santiago, sumilip ako doon. Pero iba na yung may-ari, syempre. Um, paggabi, I mean, pag umaga, syempre maliwanag kasi bato-bato yung structure. Paggabi, yung vibe nun, dilaw yung ilaw. Kasi para siyang bar eh. Parang bar restaurant siya. Tapos, yung one-fourth ng restaurant na yun is yung parang bahay nila. Kasi dun sila nakatira eh. Dun sa dun sa parang area nila, personal area nila, before ka pumasok sa kwarto, may mahabang table na, parang buffet table siya na black. Tapos yung sa dingding nun, merong malaking painting ng isang mata. Isang mata lang siya. So, basically, dalawang story to. So, again, second hand lang to. Dito sa akin. Naranasan lang to ng mga pinsan ko at nung yaya nila. So, yung unang story is yung malaking mata na yun, at some point, ilang yaya na nila yung naka-experience na pag dumaan ka doon, pumipikit siya. Painting lang to ha. Parang gumagano. Nagkakaroon siya ng talukap. Tapos yung, basta yung nawawala yung eyeball, ganun, parang pumipikit siya. Tapos biglang pagtingin mo ganun, mata pa rin naman siya na nakabuka, ganyan. Tapos yung second story na nun is, um, so yung yaya nung pinsan ko, may hinahanap siya dun sa parang table, dun sa black table, sa baba ng painting, di ba? Um, tawag dito, may hinahanap siya doon, tapos may narinig siyang umiiyak. Tapos, may narinig siyang umiiyak. So, akala niya nung una, yung pinsan ko, which is yung alaga niya. Pero pagtingin niyang ganun, may nakaupong bata dun sa buffet table. Wow! Kinikilabutan ako, shit. Oh, may nakaupong bata, walang mukha. Shit, kinikilabutan ako. May nakaupong bata dun. Tapos, tumakbo siya. Tapos, nag-resign yung yaya nila na yun sa sobrang takot. As Kulo. Hindi ako na maisip mag-resign, hindi na ako magpaparamdam sa bahay. nagpaparamdam. Kasi iba yung nagpaparamdam sa'yo, di ba? Mm. So, ay, alam mo, yung tipong may hinahanap ng gano'n, tapos tapos pagtingin mo gano'n, may batang nakaupo doon na nakadress daw, tapos nakasapatos, mahaba yung medyas, tapos walang Mga mukha. old school na ano. Yung old school na na bestida ng mga bata. So, ayun. Kaya nung pag kinukwento nila yun, hindi ako pumupunta dun sa area na yun. Laging nandun lang ako sa bar. Ang reason ko lang dati, ay ayoko pumasok dun kasi personal ano nila yun. Pero hindi, natatakot talaga ako kasi nga kinukwento na nila yung nangyari yun. So, ano talaga yun. And ang explanation, nung tumanda na ako, na-realize ko na, medyo haunted naman din pala kasi nga malapit sa Fort Santiago. And diba, heritage na yung area na yun Yes. ng yung buong Intramuros. Hindi na lang ako magtataka kung walang multo doon. That's Given na true. doon din naman ako nag-aral nung That's college. true. So, ayun. Ikaw po, what's your Okay, second may second story? story. Sige, ina naman natin siya ng medyo ano. So, dito sa office namin, mga 11 to 12 years na rin ata ako. Pero syempre, alam mo naman ang mga office, laging, wait lang, laging may mga kwentong kababalaghan or something na. Pero ito, kakaiba to. Kasi, syempre may CCTV sa amin, yung sa office namin. And then yung boss namin, yung pinaka-boss namin niya, may-ari mismo ng kumpanya, meron siyang access sa CCTV. So, nasisilip. Tapos parang one time,
parang chineck ata niya yung CCTV sa office. Weekend ata 'to, may magtatrabaho sa'min ng weekend pero konti lang. Like siguro kung 'pag regular days may kumpleto halos ang workforce, pero 'pag weekend siguro 2, 3 lang yung nagwo-work. Tapos, biglang nag-chat ata yung boss namin dun sa mga managers. Alam mo ang sabi? May agent na, 2 ata o 1 lang yung agent that weekend. Sabi niya, "Why are we allowing our agents bring their child?" Gano'n. Gano'n na gano'n ang sabi. Yan na. Why are we allowed? Siyempre hindi niya ata na-screenshot or something. Pero chinat niya yung manager on duty that day. Eh, 2 yung office namin eh. Isang 1403 tsaka isang 1402. Tas dati meron siyang parang sa may gitna, meron siyang butas. So yung agent nasa 1403 siya. Tas mag-isa lang ata siya that day. Yan. Tas bukas naman lahat ng ilaw. So yun nga, tas chinat yung manager na nasa 1402. Sabi niya, "Why are we allowing our agents bring their child?" Ganyan. Ngayon si manager nagulat. So pinuntahan niya yung agent. Nung pinuntahan niya yung agent, nakita niya yung agent, kilala niya yung agent. Yung agent walang anak. So hindi niya alam yung gagawin niya. Alam parang ang natatandaan ko story is sinabi, pinalipat na lang ata niya sa 1402 yung agent that time. Kasi sinabi niya dun sa guard on duty, si kuya ano pa yon, si kuya ano pangalan ng ano yon, Kuya Rodrigo, yan si Kuya Rodrigo tawag ko yun, na-miss ko talaga. Pogi pa naman anak ni Kuya Rodrigo. Just lang. Basta yun na nga. So sabi niya, kinuwento niya dun sa guard on duty sa office namin. So sabi niya, okay, nakita rin pala ni boss. Madalas yan dyan nagtatakbo-takbo. Totoo. Yun yung ano, yung pinaka-goal. Tas alam ko sinabi rin ata sa kanya, eventually sinabi ata nila Winkle din sa boss namin din. Kasi nga siyempre gusto pa rin yung parang finalo up ata. Mm. Tas in-explain na lang nila na there's no child, ganyan-ganyan. Like, yun. Pero may dun sa office namin, especially dun sa 1403, may mga chances din talaga na pag weekend talaga, may nakakarinig na naka-weekend shift may nakakarinig na nagta-type dun sa keyboard, may ginagalang gano'n, ta's may parang may tumatakbo-takbong bata, ganyan-ganyan, 'yan. However, napunta na rin kasi ako sa weekend shift, ta's worst pa 'tong weekend shift ko kasi weekend ng madaling araw 'to. So, papasok ako ng 1:00 ng madaling araw. And then, alam mo, siyempre ako lang yung tao sa floor, pagpasok ko, patay lahat ng ilaw. Tapos minsan tinatamad akong buksan yung mga ilaw. Parang binubuksan ko lang isang side lang. So medyo madilim sa may side lang sa may unahan lang. Pero yung papunta sa akin patay lahat ng ilaw. Ang ilaw ko lang ay computer monitor ko lang. Alam mo wala akong na-experience. As in, sabi nga ni Kuya Rodrigo sa'kin, "Buti hindi ka natatakot dun mag-isa ka lang." Sabi ko, "Wala naman in fairness." Sabi niya, "Ang tapang ko daw." Pero technically hindi naman ako matapang. Siguro wala lang talaga akong nararamdaman or something. Sabi ko, sobrang manhid ko. Sobrang walang pake sa mundo, gano'n. Kaya pati yung mga paranormal walang experience. Pero yun yung sa office kwento ko. How about you, Ikes? Alam mo dahil nakwento mo yun, mayroon akong pangatlong kwento ulit as a bida-bida din. Pero sige, mamaya na yun. Kasi ito medyo first hand ko to dahil after niya ma-experience, tsaka niya kinuwento sa amin. So, sige, ngayon na lang ikukwento to. Nung nasa 247 ako, yes, on my BS, shout out sa mga nag 247 Philippines, so BPO days ko to. Ang building namin isa sa RCBC kami, pero since sarado ang RCBC kapag Saturday and Sunday, meron kaming mga shift noon na pag nag-Saturday, once a month yata, once every 2 months, nagsa-Saturday shift kami noon. Doon kami sa Insular, nung hindi pa ginagawa yung Insular building, di ba luma din Yung yun? super lumang Diyos insular ba ko, 'to? oo, yung super duper luma, meron pa yung basement na doon kami Oo. nagte-training dati na Eto wait lang, doon eto pa ba yung kami. insular na meron pang chick boy? Oo, yun na yun. Oo, at luma-luma yun ha, 'di ba? Akala mo yung chick boy yung
yelo ka. Basta yung mga kainan dun sa taas sa may mezzanine, Favorite ko 'di talaga ba? yung Chickboy. Oo, Naalala ko meron lang, pa ba sorry. nun? Parang ano Chickboy. na yata, Tim Nabi Hortons na yung nabil nandun? alin? Tim Wala ng Hortons, wala nang ata yung Tim Hortons dun, eh. wala na ba? O Mm. basta yun, yung area. Kasi di ba nirenovate din yung insular na building na yun. So yun. So kapag insular, ayaw ng mga tao sa amin na nagpa 5 a.m. shift. Kasi nga, at dun pa covered pa ng night differential ang mga multo sa Mm. building. So, nung one time na nag 5 a.m. kami, so, pag ganun kasi, isa lang yung schedule namin para sabay-sabay. So, lahat kami, hindi naman ako naka-experience, pero andun na ako, as is na ako, nasa taas na ako, ganyan. Meron kaming office mate na nagpasama siya, nagpasundo siya. Kasi daw, nung nagsarado daw yung elevator sa baba, may narinig daw siyang tumawa. What? Tapos parang huminto yata sa isang floor or something. Naku, Tapos yung mas hanggang scary, yung humihinto pa sa floor na hindi mo ta's hinto. walang papasok. Tapos walang pero hindi, huminto lang siya. Tapos biglang tuloy-tuloy. Kinikilabutan ako. Tapos tuloy-tuloy na. Tapos simula nung pagkababa niya ng elevator, tumakbo na siya papunta dun sa floor namin. Eh, dun sa floor namin, kami lang parang isang team or dalawang team lang yung nandun. Kasi nga, ginagamit lang yung floor na yun kapag Saturday. So, parang as in para siyang namutla talaga na may tumawa sa baba. Tapos parang kami, ha? Naghahagdan kami, B. Naghagdan kami nun, hindi kami nag-elevator after nung nag-lunch kami nun, sabay-sabay pa kami nag-lunch, parang walang iwanan to. Although hindi ko naman, again, hindi ko na-experience, pero yung ka-team ko nun, ka-department ko nun yung naka-experience. So, ang scary talaga ng mga elevator. Hindi dahil sa multo, kung hindi dahil sa mga possibility na huminto siya, ma-stuck ka Mm. doon, 'di ba? 'Yun ang tunay na horror. So, that's my second story. Ikaw po, what nakakatakot ba 'yan o gusto mong unahin ko na yung third story ko? Medyo nakakatakot 'to, pero sige parang ikaw na yung finale. Pero Ako. ang may ano lang ako, may sub-question lang ako. Nakulong ka na ba sa elevator? Ay, hindi ko gustuhin. Hindi pa, Ako hindi nakulong na kasi pa. ako sa elevator. Hindi lang naman ako mag-isa, may kasama naman ako. Ano naranasan ko rin pala mag-isa ako, pero saglit na saglit lang, like mga 3 minutes lang. Nag-stuck talaga siya, girl. Tapos ang problema ko sa office namin 'to, ang problema nito yung ano, yung parang pipindutin mo para makausap mo yung nasa lobby. Wala, girl, hindi nagana. Emergency Oo, keme? call, wala. Tas hinintay ko lang siya. Tas eventually gumana rin naman siya. Tapos hindi rin ako nag-elevator nung araw na yun, naghagdan na ako, knowing na nasa 14th floor kami, Nakakatakot Pero naman. hindi siya scare Nandun din. hindi siya naging scare sa'kin na parang paranormal, na ano lang ako, na-adjust lang ako na ano, "Hala, paano 'to? Paano ako makakalabas dito?" Gano'n, gano'n. Eh, ta's walang signal. Saan building to? Sa tapat lang ng office ng condo, 139. Yung Lepanto? Doon ka ba Hindi, talaga? Iba sa pa ano ba? kami, alam mo yung Starbucks Reserve? Oo. Doon, tapat Yung lang tapat do'n. na. Mm. Ah. Anyway, yung third Alam, ay go. wait lang, Ano sorry. Naalala ko lang bigla kasi since office mate mo na si Jer, meron siyang kinuwento sa akin dati yung sa PLDT din eh. Yung may na bata. Yung may oo. bata din. Eh, yung multo ba na sinabi mo kanina, dun ba nag-office si Jer ngayon? Mm. So, Pang kwento mo umaga sa naman kanya si mamaya. Jericho, meron. Kwento mo sa kanya mamaya para Alam ano. niya yun? Nasundan na siya ng bata. Okay, go, go. Go on your Yung third last story. story ko na lang, yung last story ko is medyo ano siya, medyo dumikit sa pagka-personal. And medyo ano na 'to, medyo early pa 'to. So yung nanay ko, nagtitinda sa Baclaran, 'di ba? Tapos, yung setup ng tulugan namin dati is dalawang folding bed na pinagdikit, gets? Folding bed na pinagdikit. Eh, di ba O alam mo single yung siya? alam mo yung old school na folding bed? Oo. Yun, dalawa nun, tas pinagdikit, tas tabi-tabi kaming lahat. Like, una si mama, tapos si Winkle, si William, ako. Talaga nagkakasya kami dun. Pero that day, si mama, si William, ako, tas yung parang kanan kamay ni mama sa ano, sa Baclaran, si Ate Tess. Yun, so tabi-tabi kaming apat. Tas natutulog kaming ganyan. Gabi na yon, so kaya nandun si Ate Tess kasi
Sunday yon, so araw ng Baklaran yun, umuwi muna sila sa amin kasi Monday magge-general cleaning. Kasi every Monday din nagge-general cleaning si mama. Yan. So natulog na kami. Yan. Tapos, syempre magge-general cleaning, pagkagising namin, nagkukwento na si Ate Tess. Ang sabi niya, alam mo, Tinits, may isang lalaking nakabarong doon sa may dulong part. Sa dulong part, may banyo kami doon. Sa dulong part, nakatingin sa inyo. At si Ate Tess, hindi, parang nakilala na namin siya sa Baclaran. Pero matagal na namin kilala, pero hindi niya kilala yung buong pamilya talaga namin. Nakabarong, nakatingin lang sa inyo, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, parang natatakot kami. Tapos si mama, parang dead ma lang. So, linis ang general cleaning. So, ang sabi lang niya sa amin, nakatingin lang naman daw, pero hindi daw masama yung tingin. Tapos nakabarong daw, ganyan-ganyan. Alam yung typical na lalaking nakabarong. Ganyan, hindi naman daw lumalapit. So, hindi daw niya inano. Kasi may parang sinasabi niya meron daw siyang third eye. Pero hindi naman sinasabi niya. Pero wala namang feeling ko wala naman siyang intention. Parang binabantayan lang kayo, ganyan-ganyan. E di nag-general cleaning na girl, ganyan linis-linis. Alam mo girl, nakita ni Ate Tess yung wedding picture ni Mama tsaka ni Papa. Alam mo sabi ni Ate Tess, Tinits, ito yung nakatingin sa inyo. Si Papa pala daw. Hindi niya kilala si Papa ha. Pero describe niya nung una. Tapos nakita niyo yung wedding picture ni Mama tsaka ni Papa. Sabi, ay, ito yun. Ito yung nakita ko nakatingin sa inyo, Tinits. Ganyan, ganyan, ganyan. Girl. Natatandaan ko pa naman. Siyempre natatakot na ako noon, natatakot na kami noon. Natatandaan ko pa naman, siyempre medyo pasaway kami. Sabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, kapag ako namatay, kumutan yung mabuti yung mga paa nyo kasi hihilahin ko kayo. Girl, ang gabing yun, girl. Sabi sa'yo, may nakapatong pangunan doon sa paa ko, tapos nilagyan ko pa ng kumot. Tapos nakakapit ako sa nanay ko. Alam ba yung di ba pag natutulog ka, straight yung paa mo? Girl, nakatupi yung akin. Na-trauma ako nung araw na yon, sobra, as in. Pero doon ako nasabi ko, parang totoo, ganyan. Tapos, ay meron akong may sub story lang din ako regarding din sa bahay namin. Itong bahay na to, pala sa Malibay pa, yung bahay namin dati sa Malibay. Pero ito naman, super, super bata ako. Tapos, buhay pa naman yung nanay at tatay ko nito, pero wala sila nung araw na yun. Ito yung pinaka parang core memory ko ng parang hindi ko masabi kung first hand paranormal chumels, pero feeling ko ganito. Meron kaming cabinet na yung hindi siya isang cabinet lang siya, na dalawang cabinet siya na magkadikit na hindi siya magka-level. Yung isa para doon sa mga tinuping damit, tapos yung isa yung pwede ka magsabit ng mga yung may hanger sa loob, lalagyan ng sabitan ng hanger sa loob. Tapos yung old school na na cabinet to, na yung pintuan ng cabinet namin to na mas mataas is may salamin na buo. And then bilang batang makulit, umakyat ako dun sa pinakataas nun. So super bata ako nun, siguro mga elementary days. Tapos nadulas ako. Pero alam mo, eto hanggang ngayon ko pa rin mapaliwanag. Dun ko naramdaman na dahan-dahan akong bumabagsak. As in, hindi ba pag nadulas ka, yung ang bilis at sakit ng puwet mo or something. Ako, hindi ko talaga siya makalimutan. Parang ang dahan-dahan bumaba. Tapos parang nilapag ako sa baba. Tapos walang sakit. Seryoso yun. Yun lang yung nag-iisang natatandaan ko na medyo hindi siya basta-basta mapapaliwanag. Tapos hindi siya chika-chika lang. Na hanggang ngayon, nakatatak siya sa isip ko na meron bang parang guardian angel na ginaid ako pababa para hindi ako bumagsak ng masakit or something like that. Kasi grabe talaga yung nararamdaman ko na parang hindi talaga bumagsak ng ganun yung puwet ko. As in, para akong nilapag. That's it. Gaang. Ang gaang. Oh my God. Sige. Oh my God. Paranormal talaga yan ha. Ako naman, this is a kind of a compilation of stories from my office mates sa building na, sa floor namin, sa office namin. Kasi, di ba na-mention ko sa inyo kanina ni Kaloy na as early as 3 a.m. nag-work ako
meron kaming team na nag-work sila sa office ng 3 a.m. So, syempre, again, nasa night differential pa ng mga kamultuhan, di ba? Mm. So, puro sila babae. So, parang tatlo yung nagwo-work sa floor. Tapos yung isa, si office mate A, kasi kinukwenta, lagi ako nag-a-ask sa kanila ng mga horror stories at lagi silang may binibigay sa akin. Mm. So si office mate A, galing siya dun sa big pantry namin. Papunta siya dun sa area nila na malapit sa small pantry. Dun sa small pantry, nandun talaga yung mga kamultuhan eh. So, galing siya doon, kuha siyang coffee, tapos lalakad siya. Tapos habang naglalakad siya, papunta dun sa area nila. Kasi yung office namin, for context, isang malaking floor lang siya. Tapos kita mo, tayo ka doon, kita mo na yung kabilang dulo, ganun. Tapos walang any division, walang ganun. Tapos, habang papalakad na siya dun sa area nila, dala-dala niya yung coffee, may nakita siyang reflection ng lalaki dun sa may isang meeting room. So, parang all along, iniisip niya na, siguro may isang office mate sila na nandun, na lalaki. Tapos, pagpunta niyo dun sa area nila, dun sa bay nila, ang mga nandun, tatlong babae. Tatlo lang silang babae, dalawa yung nakaupong babae, tapos siya yung pangatlo. So, ikakwentuhan silang ganyan. So, inaantay niya na dumaan sa area nila yung lalaki kasi nga nakita niya yung reflection eh. Tapos biglang sabi nung ano niya, bakla tayong tatlo lang, huwag kang nananakot, sinong inaantay mo? Anong lalaki? Puro tayo babae dito. Kinikilabutan ako. So kasi sila parang, shoot, ang ina. Nagtatakutan silang ganun. So pag ganyan, pag maaga din ako sa office, like bukas alas 5 ako sa office, nagpapatugtog na ako ng malakas. Oo, Pagpasok alam ko mo pa gawain lang, ko dati yan, eh. patugtog talaga ng malakas. So, yung next naman, again, compilation to. Same team to ha. So, ito, Bex naman to. So, alas 3 si bakla, alas 3 siya ng umaga. Work, 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 work. Eh, nasa tapat siya ng isang meeting room. Yung meeting room, although transparent siya, nakabukas yung pinto. Tapos, di work, work, work siya. Biglang umikot yung upuan dun sa may meeting room. Eh, wala namang nagmi-meeting doon. Hala po. Alam Tas yung walang parang hangin, 'di ba? walang hangin. Kasi patay pa yung aircon, mainit na eh. So, unti-unti siyang tumingin na gano'n, wala naman. Tapos gano'n siya, tangin na talaga tong 3 a.m. shift na to, Tas sinusumpa ko mag-isa lang siya talaga. sa loob ng floor? Mag-isa lang siya doon, oo, mag-isa lang siya. So, parang nasanay na lang din. Then, ito yung pangatlo. Kinabukasan nila kinuwento sa akin. Kasi ang latest shift nung kabilang department namin ay, actually, sorry, nasa same department pa ako before ako lumipat. 6 p.m. Pero parang nag-extend pa sila, siguro mga pa 7 na yun, ganyan. Tapos umuulan, so nag-stay sila. Kasi itong office mate ko na to, nag-scooter, parang scooter to. Mm. Kasi sa Mandaluyong lang sila nakatira, so kaya pinapahinto nila yung ulan para pwede na sila mag-scooter pa uwi, ganyan. Tapos, nandun sila sa may big pantry namin. Tapos, yung gitna kasi ng office namin, nandun yung reception area. May mga halaman, tapos reception area. Tapos, sila na lang daw yung nandun sa floor. Chika-chika sila, ganyan. Tapos, kinikilabutan ako. Kasi, kinikilabutan ako. Nakita Pasok nila, ka ba naman bukas? papasok pa naman ako bukas. Nakita nila, chika-chika lang sila, may sumilip na gano'n. Doon sa may recep area, doon sa may halaman, maikli yung buhok, tapos nakaputi. So, parang niloloko nila na, hala, baka may aplikante pa, baka may for interview pa. Tapos, biglang nung napunta sila dun sa may recep area, walang tao. Eh, hindi pwede lumabas yun hanggat hindi mo inaano yung Pipindot. access. Oo. So, Mm. kung may access yun, kung napindot na yun, tutunog yung Tunog. pinto kasi malakas yun eh. Walang tao. Bakla, nag-alsabalutan sila, nagsiuwian na sila kahit umuulan. Bahala na. Bahala na kahit magkatrangkaso. Pero parang sabi ko, niloloko nga namin, baka naman aplikante yun. Kayo wala talaga kayong mga modo. Dapat pinaupo nyo muna. Kaysa yung pinalutang nyo siya. Grabe, hindi niyo kasi in-interview. Oo Eh, nga eh. ayan daw ang mga multo ng mga hindi nakapasa sa trabaho, sa interview. Mm. Oo Minumulto kayo. naman. So, ngayon, actually may mga, last part na to ng namin, wedding stories. Uy, nag-name drop ng building. Yung printer namin sa office, kapag may dumadaan doon, tutunog siya. Like, gaganon siya. So, kahit walang dumadaan doon,
hindi ko pa siya na-experience pero niloloko ko kasi yung mga pag early morning kami, dumadaan ako doon para tutunog siya. So pag dumadaan ako doon, yung mga teammate ko sabay-sabay silang titingin na gano'n kung may dumaan. Sabi ko, oh ako yun, nagpiprint ako, wag kayong ano. Huwag Pero kayo minsan, wag, pag umaga daw talaga, especially kung mag-isa ka lang or dalawa lang kayo, maririnig mo siyang tunog ng tunog, ibig sabihin may daan ng daan. ang scary, pero yun. Scary pero ang saya at the same time kasi nga kinuwento lang nila sa akin. Tapos sabi ko, okay, wag kayo matakot dyan. Matakot kayo sa mga trabaho niyo. Totoo yan. Yan naman lang ang mas totoo. Matakot kayo sa trabaho niyo, Diyos ko. True. Kung may trabaho pa ba tayo kinabukasan, hala. But anyway, so yun nga, that wraps up our post-Halloween hanash. May mas nakakatakot pa ba ang mabuhay sa Pilipinas? Yes, so sige, ang outro na lang natin is, ano ba para sa'yo ang mas nakakatakot maliban sa paranormal experiences and happenings sa panahon ngayon? Nakakatakot yung hindi ko mabayaran yung mga responsibilidad ko. Tsari. Pero kidding aside, mas nakakatakot siguro, on a serious note rather, is yung mawalan ng mahal sa buhay. Yan yung pinaka, I mean, I've experienced that before, pero ayoko siyang mangyari in the near future or anything. Mahirap siya. Nakakatakot siya. I mean, parang eventually everyone will get there, pero ipagpipray mo na wag muna. Wag muna. So, ikaw po, anong mas nakakatakot sa'yo more than the paranormal activities? Ako, ano, Yung sarili ko, yung mga struggles ko, tsari. siguro for me, siguro same. Pero ako kasi, not in, hindi ko alam, feeling ko hindi ako prepared sa ganun, kahit sino. Natatakot ako na, yun nga, kung ano yung sinabi mo, hindi ko ma-explain, pero yun yun, natatakot ako dun sa fact na mag-end. Alam naman natin yun nga din na dun at dun pa rin naman tayo pupunta, pero ang natatakot ako hindi daw sa mag-e-end, pero anong stage kaya ako mag-e-end? Like prepared ba ako o hindi? Or prepared ba yung family ko o hindi? Or kung sa family ko, prepared ba yung sitwasyon ko para dito? Yung mga dapat gawin, more on more on siguro more dahil ikaw more on emotion ka, magiging more on technical ako. Na para asikasuhin, paano pupunta dito, ano ba, same with my mother and father ba na ashes na lang or kailangan libing, ganyan, something, mga gano'n. So, natatakot ako sa responsibilidad na feeling ko hindi pa ako prepared or feeling ko hindi ako magiging prepared sa part na yun. Kahit sabihin mo may St. Peter ka or something, may insurance ka, ganyan. Iba pa rin talaga yung ikaw yung mag-aasikaso. Andun nga ako Pero, sa point na feeling ko mas okay na mas mauna ako. Kasi parang doon sa decision making na anong casket ba yung pipiliin ko, ano bang damit yung pipiliin ko, sino yung kakausapin ko ngayon, ano yung handa natin para sa ganito, funeral home tayo, ganyan-ganyan. Feeling ko hindi ko kaya siyang i-take. Doon ako natatakot sa part na yun. Biglang biglang ang lungkot. pero true naman. Pero at the same time, I think dahil nga na-mention mo yun, darating din talaga tayo, especially in our age, darating talaga tayo dun sa time na kailangan mo talaga siyang paghandaan. Yes, it's scary, but it's also important to discuss. So since na-mention mo nga yun, ako mas gusto akong cremated. mas Ako gusto feeling kong, ko, mas gusto ko rin mas gusto ko cremate. yung cremated. Ayoko nung matagal na wag na. Parang gusto ko yung katulad kay mama na cremated mo na bago yung burol. Kasi, Oo, kaysa yung burol tapos kasi kay papa, baliktad, burol muna bago cremation. Yung kay mama, cremation muna bago burol.
tatay ko, nalibing muna bago cremated. Chika, hindi talaga mapatalo. Talaga? Pinahukay niyo? Oo, kasi yung sa daddy ko, last year lang namin siya pinakremate. Tapos inuwi namin siya dito sa Cavite kasi sabi nga namin parang andun, nalungkot talaga ako. Iniisip ko kasi na parang ano kaya yung life namin? Parang gaano kaya ka-happy yung daddy ko na may bahay na kami. Alam mo yun, yung mga na Hmm. okay kaming lumaking lahat. So kaya May inuwi proseso namin yun siya 'no? dito. Yung Oo, ginawa. Pero madaming may last question pala ako diyan. hmm, Nung pinahukay niyo ulit siya, tinignan niyo? hindi. Hindi, diretso Merong may scenario na siya na off the record ko na ikukwento mamaya hmm, para ano. Pero yeah, hindi. Wala kami nung hinukay siya. Wala. okey. Anyways, I think that's all that we Yeah. did. Happy Halloween and All Souls Days. Alam natin na hindi naman natin kailangan, dumalaw sa mga sementeryo dahil ang mga loved ones pala natin ay nasa bahay lang, magtitirik lang tayo ng kandila at bulaklaks. And I think Nakadalaw na ako sa daddy ko. Nasa ano na siya, nasa columbarium na ay yung nasa daddy ko. columbarium na ba siya? Sa'kin wala pa, Oo. hindi pa sila sa bahay. Anyways, I think that's all. You have anything to say pa ba? Yun lang naman. I think ang ganda nung kahit hindi ako masyadong affected, pero ang ganda nung ilang araw yung holiday ngayon para at least na makapagnilay-nilay talaga, makadalaw. Kasi lagi sinasabi ng mga tao na parang wala kaming time pumunta sa sementeryo. Tigilan nyo, ilang araw na yan. Ilang araw na yung Mm. holiday ngayon. So wala ka ng excuse to go there and ano pay respect dun sa mga departed loved ones nyo. So, So, yun lang. Thank you so much, Pot, for your time. thank you so much, Ike. So this has been Pot, This is Ike's. and this is Question for all with Ike's and Pot. Bye! Bye.